hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department, yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Sa isang panayam ako'y natanong at sinabi ko walang sinabing blanco ang GAA. Ang blanco ho, paulit-ulitin natin, ay yung Bicameral Conference Committee. Para po muli, sa kaalaman ng nakararami, ganito po kasi ang budget cycle ng Pilipinas. Sa simula po ng taon, ngayong January, magtatawag po ng budget call na tinatawag yung Secretary ng Department of Budget and Management. Ito ay notice o pahayag sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, departamento, ahensya at bureau na kinakailangan na silang maghanda ng magsumiti ng kanilang panukalang budget sa darating na taon, 2026. At pagkatapos po niyan ay magko-convene din yung Developmental Budget Coordination Committee. Yan po yung magpupulong at uutusan na yung iba't sangay ng pamahalaan na maghanda na para magsumiti ng budget. Pag nabuo na po nila yan, magiging National Expenditure Program po ito o yung NEP. Ito po yung makapal na librong isusumiti ng Executive Department sa Legislative Department of Government. At kalakip po ng National Expenditure Program, ito po'y kasama nito ay ang President's Budget Message at nandyan din po yung BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Funding. Importanteng kumpleto yung dokumento dahil you have to justify why you're asking for this much budget for the coming year and where will you source the funds intended to be allocated or appropriated doon sa mga line items na nandoon po sa National Expenditure Program. Pagdating po sa Kongreso, ito na po yung binabalangkas. Nagdedebate sila at makikita rin natin yung mga secretaries ng iba't ibang departamento, yung mga bureau heads, yung mga agency head ay nagde-defend ng kanilang budget. At dyan din nagkakaroon ng tanungan sa pagitan ng mambabatas at miyembro ng mga executive department. Matapos po dyan ay tutungo rin po sila sa Senado. Pag natapos na ng Kongreso ng mababang kapulungan at ng Senado yung kanilang bersyon ng budget, sila po ang dalawa ay uupo doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee. Ito na. Dito yung Bicameral Conference Committee, dati-rati, ang layunin lamang po niyan is to reconcile conflicting figures. To reconcile if there are any discrepancy in the line item version of the proposed budget ng House at yung version po ng Senado. Wala pong kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee na magdagdag kahit piso doon sa napanukala na at nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Malinaw po yan, walang kapangyarihan ang Bicameral Conference Committee. Kaya natin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget sapagkat hinayjack po, pinalitan ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na budget ng mababang kapulungan at ng Senado. At higit sa lahat, pinalitan po ng Bicameral Conference Committee ng walang otoridad yan, hindi po kasama sa budget cycle o budget process rather. Hindi po kasali ang Bicameral Conference Committee sa budget process. Subalit, yung sinabi po ng Makati Business Club, kayang bakit sila'y tumututol dito sa 2025 budget, hinayjack ng Bicameral Conference Committee yung original na panukala ng Executive Department, yung original na panukala ng Office of the President. Nagbago po yan, higit pong lumaki. Unang-una, unconstitutional dahil pinakialaman ng Bicameral Conference Committee yung nabalangkas na ng mababang kapulungan at ng Senado. Hinayjack ng Bicameral Conference Committee, walang otoridad po ito, walang authority. Napalitan yung budget na panukala ng Office of the President. Pangalawang basihan kung bakit ito ay unconstitutional. Tinaasan po ng Bicameral Conference Committee
yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo, ng Executive Department. Hindi po maaari yan ayon sa ating saligang batas. Malinaw po yan sa ating saligang batas. Article 6 po ng ating saligang batas, pakisilip ninyo. Article 6, Section 25. Hindi po maaaring iangat ng Kongreso, lalo na itong walang authority na Bicameral Conference Committee, yung naging unang panukala ng Office of the Vice o Office of the President na magiging budget po ng taon natin for 2025. Kay Maniniktik TV Channel, Senator ko ito, Attorney Vic Rodriguez, laban sa mga buhaya ng bansa, blanco pinirmahan. Kay Noli Metangere, good people of the Philippines loves you, Attorney Vic Rodriguez, always and forever in our good heart. Salamat to. At kay Danny Ligo, Attorney, mabuhay po kayo at ang pinaglalaban mo, we always support you. Kayo po ang pinaglalaban ko. Ang pinaglalaban po ng hakbang na maisog, humihingi po tayo ng transparency, accountability, peace, and security. Ito po yung ating sinusulong. So nabalangkasa po natin. At matapos po yan, dito po nagkaroon ng problema. Meron po kasing isang mambabatas na nagsasalita na ang blanco daw ho ay GAA. Walang blanco sa GAA. Doon nga kayo nabubuhol eh. Doon nga kayo ipit na ipit eh. Doon nga kayo nabulilyaso eh. Dahil ang ipinakita ho namin nung isang gabi pa, nung Sabado ng gabi, ay yung final ratified and signed Bicameral Conference Committee report. Ang kahalagahan po ng Bicameral Conference Committee report, ito po yung nagiging pundasyon ng General Appropriations Bill. So nakita niyo na po yung flow. Pagkatapos sa Bicameral Conference Committee na dapat sana'y magre-reconcile lamang ng conflicting figures o dili kaya ay conflicting items doon sa panukalang budget, yung lamang mo ang papel noon, pinalitan nila. They have recasted the budget proposal coming from the Executive Department. At ang masaklap nito, pinalitan po nila ng panay blanco yung kanilang Bicameral Conference Committee report. Doon ho tayo nagkakaproblema. Wala hong pinakitang dokumento si Pangulong Duterte at wala pong sinabi si Congressman Sid Ungab na blanco ang GAA. Ito nga bilang transparency and accountability na advokasya ng hakbang ng maisog, atin sila ngayong sinisingil at patuloy singilin. Paano na naging hindi na blanco yung General Appropriations Act? Kasi nga ho, yung pinakita ko nung isang kagabi, yung ipinakita ko po sa inyo, panay blanco yung Bicameral Conference Committee. Report na daang bilyong piso, hindi po nila maitatanggihan. And I will just like to mention his name again sapagkat tama ho yung pagbabalita niya. Yung reporter po ng UNTV, hanapin ko lamang po yung pangalan niya, si Asher, if I may not, para hindi po tayo magkamali. Binanggit ko po yung pangalan niya kahapon sapagkat isa po siya sa nakakuha ng report mula dyan po sa Senado. At nang nakuha niyang kopya ng kanyang Bicameral Conference Committee report, kaparehas po nang ipinakita namin ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Pinakita po yan ni Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV. Maraming salamat doon sa iyong pagbabalita ng tapat at marami pong naka-download na ng video na yan na nagpapakita ng pagbabalita ng UNTV. Sinabi po ng reporter ng UNTV na tama yung pinakita naming dokumento. Ganon din ang dokumentong nasa Senado na blanco, yung daang bilyong pisong na nakalagay po doon sa Bicameral Conference Committee. Banggitin ko lamang po si Jesse, shout out po from 10 ID Davao. Mabuhay po kayo, Jesse. Kay Hakima, bakit po hindi nagsasalita ang panig ng Senado at ang panig ng Kongreso? Yun nga po ang dapat nagpapaliwanag dito ay ang mga mambabatas. Subalit, masyado pong naging mabilis
ang naging tugon ng Executive Department at sinabi nga nila walang blanco sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco sa GAA. Wala hong nagsabi may blanco sa GAA. Ang sinasabi namin, blanco po yung Bicameral Conference Committee.